Napakasuwerte mo na nga dahil naging bahagi ka ng pamilya Ilagan. Kung tutuusin, utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinakain mo. Kaya manahimik ka na lang at wag nang gumawa ng eksena dahil normal lang sa mga lalaki ang magkaroon ng kaunting libangan sa labas. Huwag mong sirain ang pangalan namin dahil lang sa bugso ng damdamin mo. Ang bawat salitang iyon ni Doña Consuelo ay parang lason na unti-unting pumapatay sa diwa ni Teresa. Nakatayo siya sa isang sulok ng madilim na pasilyo ng ospital. Mahigpit ang hawak sa thermal bag na kanina pa niya bitbit. Sa loob niyon ay ang mainit na sabaw ng ginseng na dahan-dahan niyang inihanda. Mula pa noong madaling araw, ang paborito ni Paulo, na inakala niyang pagsasaluhan nila sa kanilang ikapitong anibersaryo. Ngunit ang bango ng luto niyang pagkain ay nalunod na sa masangsang na amoy ng gamot at ang lamig ng hangin sa loob ng ospital. Sa kabilang panig ng salamin, nakikita niya ang kanyang asawa, ang lalaking 7 taon niyang pinagsilbihan ng buong puso. Nakahiga ito, walang malay matapos ang isang gabi ng kalaswaan, habang ang isang babaeng nagngangalang Bianca ay nakaupo sa tabi nito. Hinahawakan ng kamay ni Paulo sa paraang tila siya ang tunay na asawa. Ang mas masakit pa ay ang makitang si Doña Consuelo, mismo ang nag-aabot ng panyo sa babaeng yon. Tila ito pa ang kailangang aliwin sa gitna ng iskandalong ito. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mga daliri. Ang bawat sakripisyo niya sa nakalipas na mga taon, ang mga gabing hindi siya natutulog para ayusin ang mga gusot sa kumpanya, ang paglimot niya sa sarili niyang mga pangarap para lamang maging isang mabuting asawa ay tila naglaho na parang usok. Ang kanyang puso ay tila tinutusok ng libu-libong karayom. Isang masakit na pagtibok na hindi niya mapigilan. Nabitawan niya ang hawak na bag. Ang thermal bag ay bumagsak sa semento, ang takip nito ay tumalsik, at ang mainit na sabaw ay dahan-dahang umagos sa sahig. Umuusok pa sa gitna ng lamig ng ospital. Ngunit hindi na naramdaman ni Teresa ang init. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat sa kanyang dibdib na tila isang malaking bato na lumulunod sa kanya sa ilalim ng dagat ng kawalang pag-asa. Lumingon si Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagsisisi o awa. Tinitigan niya ang natapong sabaw sa sahig na tila ito ay isang kalat na dapat linisin ng isang utusan. Huwag kang tumayo dyan na parang estatwa, Teresa. Ayusin mo ang sarili mo at huwag mo kaming ipahiya sa media. Sabihin mo na lang na napagod si Paulo sa trabaho kaya siya narito. Iyan ang tungkulin mo bilang asawa. Nanatiling nakayuko si Teresa. Ang kanyang buhok ay tumatabing sa kanyang mukha na dahan-dahan nang binabasa ng luha. Ngunit sa likod ng bawat hikbi, may isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan? Hanggang kailan siya mananatiling isang anino sa buhay ng mga taong hindi marunong tumanaw ng halaga? Hanggang kailan ang utang na loob na ito bago siya tuluyang maubos? Dahan-dahan siyang tumalikod, iniiwan ang natapong sabaw at ang mga taong tila walang kaluluwa sa silid na yon. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang mabigat na desisyon, isang simula o yung isang paglalakbay na hindi niya akalaing tatahakin. Ang gabi ng kanilang anibersaryo ay naging gabi ng kanyang pagpanaw bilang isang sunod-sunurang asawa. At ang tanging tanong na naiwan sa malamig na hangin ay kung mayroon pa bang matitira sa kanya kapag sumapit na ang umaga. Teresa, huwag mo kaming tingnan ng ganyan. Isipin mo ang stock price ng Ilagan Group. Kapag lumabas ang balitang ito, babagsak ang kumpanya. Kaya pirmahan mo na ang statement na ito. Sabihin mo na ikaw ang may pagkukulang, na naging pabaya ka bilang asawa, kaya naging miserable si Paulo. Isang maliit na sakripisyo lang ito para sa pamilyang kumukop sa'yo. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng sasakyan habang pabalik sila sa mansyon. Hawak ng matanda ang isang pirasong papel.
isang kasinungalingang binalot sa magandang salita upang protektahan ang kanilang dangal. Tumingin si Teresa sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila na naglalabo dahil sa dahan-dahang pagpatak ng ulan sa salamin. Ang bawat patak ay tila isang luhang hindi niya mailabas, isang bigat na dahan-dahang lumulunod sa kanyang pagkatao. Naalala ni Teresa ang unang taon ng kanilang pagsasama. Ibinenta niya ang kanyang maliit na software firm, ang tanging pangarap na itinaguyod niya mula sa sariling pawis, para lamang may maipantustos sa mga utang ng biyenang lalaki noong pumanaw ito. Ginawa niya iyon ng walang pag-aalinlangan dahil naniwala siya sa sinabi ni Paulo na ang sa akin ay sayo at ang sayo ay sa akin. Ngunit ngayon, sa gitna ng kadiliman ng gabi, napagtanto niya na ang tanging totoo sa pangakong yon ay ang kanyang pagkawala at ang kanilang pagkakaroon. Pagdating sa mansyon, ang katahimikan ng bahay ay masakoy. Mas matalas pa sa anumang hiyaw. Umakyat si Teresa sa kanilang silid, ang silid na saksi sa 7 taon ng kanyang mga panalangin para sa isang masayang pamilya. Nakita niya ang isang nakabalot na regalo sa ibabaw ng mesa, ang relo na binili niya para kay Paulo bilang anibersaryo nila. Isang relong binayaran niya mula sa kanyang lihim na ipon na inakala niyang magiging simbolo ng kanilang mahabang panahon ng pagsasama. Dahan-dahan niyang kinuha ang regalo at hinawakan ang ribon nito. Ang texture ng seda ay nagpaalala sa kanya ng lambot ng mga pangako ni Paulo na dahan-dahan na ngayong nagiging magaspang at masakit. Sa isang iglap ng panghihingihina, ang kanyang tuhod ay nawalan ng lakas. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at pasumpong-sumpong. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang kamalian. Ang pagkakamaling ibigay ang lahat sa mga taong ang tingin sa kanya ay isang kasangkapan lamang. Isang kakaibang kutob ang nagtulak sa kanya na buksan ang drawer ng table ni Paulo. Doon, sa ilalim ng mga lumang dokumento, nakakita siya ng isang asul na folder. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuklat ang mga pahina. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang sampal na mas masakit pa sa ginawa ni Doña Consuelo sa ospital. Isang deed of transfer para sa lupain sa probinsya, ang lupang iniwan ng kanyang yumaong ama, ang tanging alaala ng kanyang pagkabata. Ang dokumento ay nakapangalan na kay Bianca at sa ibaba nito, ang isang pirma na pamilyar sa kanya, isang palsipikadong lagda ng kanyang sariling pangalan. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nawala. Iniwan siyang humihingal sa gitna ng isang katotohanang mas madilim pa sa gabi. Hindi lang pala ang kanyang puso ang ninakaw nila, kundi maging ang huling piraso ng kanyang pagkatao at dangal. Napatitig si Teresa sa larawan nilang mag-asawa na nakasabit sa dingding. Ang ngiti ni Paulo sa larawan ay tila isang panunuya, isang maskarang suot ng isang demonyo. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang malamig na apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang matinding pagkapuot na dahan-dahang nagpapagising sa kanyang natutulog na diwa. Paano nila nagawa ito? Paano nagawang ipagpalit ng lalaking pinangakuan siyang poprotektahan ang mismong alaala ng kanyang ama para sa isang babaeng panandalian lamang? At ang pinakamasakit sa lahat, hanggang saan ang kayang gawin ng pamilya, ilagan para tuluyan siyang ibaon sa limot. Itinago ni Teresa ang folder sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Ang lamig ng papel ay tila nagbigay sa kanya ng lakas na tumayo muli. Hindi na siya ang Teresa na pumasok sa bahay na ito 7 taon ang nakalilipas. Ang bawat luhang pumatak sa dokumentong yon ay naging selyo ng isang bagong sumpa. Kung ang pamilya Ilagan ay naniniwalang siya ay isang basahan na maaari nilang tapakan at itapon, nagkakamali sila.
Dahan-dahan niyang pinatay ang ilaw sa silid. Sa gitna ng kadiliman, ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, nakatingin sa kawalan. Ang gabi ay mahaba pa, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa dilim dahil alam niya sa ilalim ng bawat magandang sistema na binuo niya para sa kanila, may mga backdoor na siya lang ang nakakaalam at ang susi sa kanilang pagbagsak ay nasa kanyang mga kamay na ngayon. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagtataksil ay hindi ang mismong gawa, kundi ang katotohanang nagmula ito sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng silid ay tila isang malupit na paalala na ang mundo ay patuloy sa pag-inog kahit na ang mundo ni Teresa ay gumuho na kagabi. Maaga siyang nagising o marahil ay hindi talaga siya nakatulog. Habang nagsusuklay sa harap ng salamin, pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Ang namumugtong mga mata ay itinago niya sa ilalim ng makapal na powder at ang maputlang labi ay binigyan niya ng kulay. Kailangan niyang isuot ang kanyang maskara. Sa bahay na ito, ang kahinaan ay isang paanyaya para sa mas matinding pang-aapi. Pagbaba niya sa kusina, sinalubong siya ng matalas na boses ni Doña Consuelo. Ang matanda ay prenteng nakaupo sa dulo ng mahabang hapag, humihigop ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. Nasaan na ang pinapirmahan ko sa iyo, Teresa? Huwag mong sabihing pinapatagal mo pa ito. Ipadadala yan sa press relation officer natin bago magtanghali. Intindihin mo, para ito sa ating lahat. Lumapit si Teresa, bitbit ang isang baso ng tubig. Ang kanyang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Inaaral ko pa po ang mga nakasulat, Mama. Maraming detalye ang kailangang ayusin para hindi tayo mabalikan ng batas. Malumanay na sagot ni Teresa, bagaman sa loob niya ay kumukulo ang dugo. Isang malaking kabalintunaan na ang taong nagnakaw ng kanyang lupa ay siya pang humihingi ng sakripisyo para sa dangal ng pamilya. Huwag ka nang magmagaling, Teresa. Isang hamak na engineer ka lang, hindi abogado. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Utang na loob, huwag mong pairalin ang pagiging emosyonal mo ngayon. Muling banat ng matanda nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang salitang utang na loob ay tumama sa dibdib ni Teresa na parang isang malamig na bakal. Ito ang tanikalang ginagamit nila para igapos siya sa loob ng 7 taon. Dama ni Teresa ang panginginig ng kanyang mga kamay habang inilalapag ang baso sa mesa. Ang tunog ng pagtama ng baso sa kahoy ay tila isang babala sa gitna ng tensyon. Sa sandaling iyon, lumapit si Ate Luning, ang matagal nang naninilbihan sa pamilya. Palihim nitong hinawakan ng siko ni Teresa, isang maliit na kumpas ng pakikiramay na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Ma'am, uminom po muna kayo ng mainit na tsaa. Mukhang hindi mabuti ang pakiramdam ninyo, bulong ni Ate Luning. Ang init ng tasa na inabot nito ay tila nagbigay ng kaunting buhay sa nanlalamig na katawan ni Teresa. Ito ang tinatawag niyang golden moment. Isang maliit na piraso ng kabutihan sa gitna ng isang bahay na puno ng kalupitan. Pagkatapos ng almusal, nagkulong si Teresa sa kanyang home office. Ito ang kanyang santuwaryo, ang tanging lugar kung saan siya ang may kontrol. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang liwanag ng screen ay sumalamin sa kanyang mga matang puno ng determinasyon. Pumasok siya sa back-end ng Ilagan Group Financial System, ang system na siya mismo ang nagdisenyo at nag-alaga. Ang mga code na dati ay binuo niya para protektahan ang yaman ni Paulo, ngayon ay magiging mga tahimik na sundalo sa kanyang plano. Sinimulan niyang i-deploy ang tinatawag niyang Peacock Net. Hindi ito isang virus na sisira sa system, kundi isang invisible na sapot na magmomonitor sa bawat paggalaw ng pera ni Paulo at Bianca. Nakita niya ang mga transaction records sa real time. Doon ay nakumpirma niya ang mas masakit na katotohanan. Linggo-linggo ay nagpapadala si Paulo ng malalaking halaga sa isang account na nakapangalan sa ina ni Bianca. Habang tinitipid siya sa pambili ng mga gamit sa bahay,
Nilulustay ng asawa niya ang pera para sa luho ng pamilya ng kabit nito. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang screen ay nagpakita ng pangalan ni Paulo. Ang bawat pag-vibrate ng telepono sa ibabaw ng mesa ay tila isang malakas na tambol na nagpapabilis ng tibok ng puso ni Teresa. Huminga siya ng malalim bago sumagot. "Hello, Teresa?" Ang boses ni Paulo ay mahina, tila nagpapaawa, ang boses na dati ay nagpapalambot sa kanyang puso. "Nandito pa rin ako sa ospital. I'm so sorry about last night. Lasing lang ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Si Bianca. Wala lang yon. Pinilit niya lang ako. Ikaw lang ang mahal ko. Alam mo yan? 'Di ba? Please, kausapin mo si Mama. Sabihin mo, huwag siyang magalit sa akin." Napakapit si Teresa sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito ay wala ng kapantay. Ang bawat salita ng pagsisisi ni Paulo ay tila isang malansang amoy na nakakasuka. Alam ni Teresa na habang nagsasalita ito, malamang ay nasa tabi lang nito si Bianca, nakikinig at nagtatawanan sa kanyang katangahan. "Magpahinga ka na lang muna, Paulo. Pinag-iisipan ko na ang gagawin ko." Malamig na sagot ni Teresa bago niya pinatay ang tawag nang hindi man lang hinihintay ang sagot ng asawa. Tumayo si Teresa at lumakad patungo sa bintana. Mula sa itaas, nakita niya ang malawak na hardin ng mga ilagan. Sa ilalim ng magagandang bulaklak, alam niyang may mga uod na kumakain sa ugat. Ganoon din ang pamilyang ito. At siya ang magsisilbing bagyo na tatangay sa lahat ng mabulok na bahagi ng kanilang buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang paninindigan, isang mensahe ang pumasok sa kanyang computer, isang abiso mula sa system. Warning: unauthorized access to the Heritage Property Folder. Ang folder na yon ay naglalaman ng mga orihinal na titulo ng lupa ng kanyang ama. May ibang taong sinusubukang i-delete ang mga digital copies ng kanyang mga ebidensya. Sino ang may alam ng kanyang password bukod sa kanya? Ang kanyang puso ay muling kinabahan. Hindi lang pala si Paulo at Bianca ang kalaban niya. May traidor sa loob ng system na akala niya ay siya lang ang nakakaalam. Ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi iyong ginagawa sa dilim, kundi iyong ginagawa sa harap ng iyong mga mata habang inaasahan nilang nakangiti ka pa rin. Mabilis na kumilos ang mga daliri ni Teresa sa keyboard. Bawat pindot ay tila isang bala na nagtatanggol sa kanyang huling kuta. Ang babala sa screen ay patuloy na nagkislap, isang pulang hudyat ng panganib na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Sinusubukan ng nanghihimasok na burahin ang mga digital record ng lupa ng kanyang ama, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang nakaraan at dangal. "Hindi ko hahayaang makuha niyo pati ito," bulong ni Teresa sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Sa isang huling command, matagumpay niyang nailipat ang mga file sa isang encrypted na ulap na siya lang ang may alam. Ang paghinga niya ay naging malalim at mabigat nang makita niyang tumigil ang unauthorized access. Ngunit ang mas masakit na natuklasan niya ay ang login credential na ginamit kay Paulo. Ibinigay ng kanyang asawa ang susi ng kanyang buhay sa babaeng sumisira sa kanilang pamilya. Hindi pa man humuhupa ang kaba sa kanyang dibdib, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Doña Consuelo, suot ang isang mamahaling seda na tila baluti ng kanyang pagiging mapagmataas. "Teresa, maganda ka. May dinner tayo mamaya sa main hall. Darating ang mga investor at ang pamilya ni Bianca. Bilang consultant ng kumpanya, kailangang naroon si Bianca. At ikaw, kailangang naroon ka bilang mapagmahal at sumusuportang asawa ni Paulo. Isang maling galaw o isang maling tingin, Teresa, at tinitiyak ko sa iyong mawawalan ka ng lugar sa pamilyang ito." Utos ng matanda. Ang bawat salita ay may kasamang banta. "Mama, kalalabas lang ni Paulo sa ospital kagabi. At nandoon din ang babaeng iyon. Hindi ba kayo nag-iisip kung anong sasabihin ng mga tao?" tanong ni Teresa.
Sinusubukang panatilihin ang katatagan ng kanyang boses. Iyon nga ang punto. We will show them that everything is fine, na si Bianca ay kaibigan lang at katuwang sa negosyo. If you can act like a dutiful wife, the rumors will die down. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin, Teresa. Huwag kang maging makasarili. Sagot ni Doña Consuelo bago siya tumalikod at lumabas na tila ba ang damdamin ni Teresa ay isang basura lamang na pwedeng itabi para sa negosyo. Naiwan si Teresa sa gitna ng katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon na tila nakikiramay sa kanyang panlalamig. Lumapit siya sa isang lumang cabinet at kinuha ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang kupas na panyo ng kanyang ama na may amoy ng lupa at pagmamahal. Ito ang kanyang golden moment, ang pag-alala sa mga kamay ng kanyang ama na humahawak sa kanya noong bata pa siya, na nagsasabing, ang dangal anak ay hindi nabibili, ito ay pinoprotektahan. Kinagabihan, ang main hall ng mansyong Ilagan ay punong-puno ng liwanag at tawanan. Ngunit para kay Teresa, ito ay tila isang entablado ng isang malupit na dula. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na bestido. Ang kanyang muka ay isang perpektong maskara ng katahimikan. Sa tabi niya ay si Paulo, na tila walang nangyari, nakikipagkamali sa mga bisita na parang isang bayani. At naroon si Bianca. Suot ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng tagumpay. Lumapit ito sa kanila, may dalang baso ng wine at isang ngangiting mapang asar. Teresa darling, it's so good to see you. I heard you've been working so hard lately. Alam mo, Paulo told me everything about your legacy property in the province. Sayang naman kung mapapabayaan lang, di ba? Kaya tutulungan ko kayong i-manage iyon. Sabi ni Bianca, ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng mga malalapit na bisita. Naramdaman ni Teresa ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ni Bianca ay parang isang sampal sa harap ng maraming tao. Tumingin siya kay Paulo. Umaasang ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang asawa niya ay umiwas ng tingin at uminom na lang ng kanyang alak. Ang lupaing iyon ay hindi negosyo, Bianca. Iyon ay alaala ng tatay ko. Mahinahong sagot ni Teresa, bagaman ang kanyang puso ay nagdurugo na sa loob. Well, in business, memories don't pay bills. Paulo and I have big plans for that area. Isang luxury resort, di ba Paulo? Dagdag pa ni Bianca, sabay hawak sa braso ni Paulo sa harap mismo ni Teresa. Ang katahimikan ay bumalot sa kanilang paligid nang mapansin ng mga bisita ang tensyon. Ngunit bago pa makapagsalita si Teresa, may isang hindi inaasahang tunog ang umalingaw-ngaw sa buong hall. Ang malaking screen sa gitna ng hall, na dapat ay magpapakita ng presentation ng kumpanya, ay biglang nagbago. Ang lumabas sa screen ay hindi mga chart o graphics ng kumpanya. Ito ay isang video, isang malabo, ngunit malinaw na kuha ng isang security camera mula sa isang hotel. Sa video, kitang-kita ang pagpasok ni na Paulo at Bianca sa isang silid. Ilang oras bago ang anibersaryo nila ni Teresa. Ang lahat ay napasinghap. Ang baso ni Doña Consuelo ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay, bumabagsak sa sahig at nababasag sa libu-libong piraso. Ang alak ay kumalat na parang dugo sa puting carpet. Napatingin ang lahat kay Teresa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulat. Alam niyang wala siyang inilagay na video sa kanyang system. May ibang taong gumawa nito. Sino ang nag-leak ng video sa gitna ng pinakaimportanteng gabi ng mga Ilagan? At ano ang gagawin ni Doña Consuelo ngayong ang duming pilit niyang itinago ay nakabalandra na sa harap ng buong mundo? Patayin niyo ang screen na yan! Ngayon na! Ang sigaw ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sapat na upang mapatahimik ang mga bulong-bulungan ng mga bisita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas ay ngayon ay kasing puti na ng telon na nasa kanyang likuran. Ngunit ang pinsala ay nagawa na.
Ang mga imahe ni Paulo at Bianca na nasa loob ng silid ng hotel ay tila nakaukit na sa isipan ng bawat investor at socialite na naroon. Ang bawat bulong ng mga panauhin ay tila mga bubuyog na kumakagat sa dangal ng mga ilagan. Nakita ni Teresa ang pag-alis ng mga pinakaimportanteng kasosyo sa negosyo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkadismaya at pag-ayaw. Ang kumpanyang 7 taon niyang inalagaan ay dahan-dahang gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Teresa ang paghila sa kanyang braso. Kinaladkad siya ni Doña Consuelo patungo sa library. Kasunod si Paulo na nakayuko at si Bianca na pilit inaayos ang kanyang sarili kahit na halatang nanginginig ang mga kamay. Pagpasok sa loob, ang malakas na pagsara ng pinto ay naglikha ng isang mabigat na tunog na tila naghihiwalay sa kanila mula sa labas ng mundo. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Ang palad ni Doña Consuelo ay mabilis na dapo sa pisngi ni Teresa. Isang matinding init ang gumuhit sa balat ng biktima. Ang sakit ay hindi lamang sa pisngi, kundi hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ikaw lang ang may kakayahang pasukin ang sistem ng bahay na ito. Gusto mo kaming sirain dahil sa selos mo. Napakawalang utang na loob mo. Nanatiling nakatayo si Teresa. Ang kanyang buhok ay tumatakip sa kanyang namumulang pisngi. Hindi siya sumagot agad. Dinama niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyo sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin at tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Hindi ako ang naglabas ng video na yun, Mama. Kung ako ang may gawa niyan, matagal ko na sanang ginawa bago pa ang anibersaryo namin. Mahinahon ngunit mariing sagot ni Teresa. Tumingin siya kay Paulo na ngayon ay nakasandal sa pader, hindi makatingin sa kanya. Bakit hindi mo tanungin ang anak mo? O ang babaeng dinala niyo rito sa loob ng bahay natin? Baka mas marami silang kaaway kaysa sa akin. Teresa, please. Bulong ni Paulo, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Huwag ngayon. Pag-usapan natin ito ng pribado. Pribado? Paulo, nakita na ng buong mundo ang dumi niyo. Wala nang pribado sa pamilyang ito. Singhal ni Teresa. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot na itaas ang kanyang boses. Ang bawat salita ay tila isang pagpapalaya mula sa 7 taon ng pananahimik. Biglang sumabat si Bianca. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Wala kang ebidensya na hindi ikaw ang gumawa niyan. You're a tech expert. You could have easily faked a breach. Gusto mong makuha ang simpatsya ng lahat para sa property na yon. Diba? Hindi pinansin ni Teresa si Bianca. Lumapit siya sa lamesa at kinuha ang kanyang bag. Naniniwala man kayo o hindi, wala akong kinalaman sa leak na ito. Pero pasalamatan niyo ang kung sino mang gumawa niyan. Dahil sa wakas, nagkaroon ako ng dahilan para hindi na maging bahagi ng kabulukan ninyo. Habang palabas ng library, naramdaman ni Teresa ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Isang notification mula sa kanyang personal na email ang pumasok. Nang buksan niya ito, ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang email ay walang subject, ngunit may kalakip na isang maikling mensahe. Ito ay simula pa lamang, Teresa. Hindi ka na mag-iisa sa laban na ito. Kasama ng mensahe ay ang isang file, ang listahan ng lahat ng bank accounts ni Doña Consuelo sa ibang bansa na hindi idinedeklara sa kumpanya. Isang lihim na kayamanang sapat na upang ipakulong ang matanda dahil sa tax evasion at money laundering. Sino ang taong ito? Sino ang na tila alam ang bawat sulok ng buhay ng mga ilagan at mas nauna pa sa kanyang sariling plano? Isang takot at kaba ang humalo sa kanyang determinasyon. Habang naglalakad siya sa malawak na hardin palayo sa mansyon, ang tunog ng bawat hakbang niya sa tuyong dahon ay tila isang paalala na ang gulo ay nagsisimula pa lamang. Napatigil si Teresa sa harap ng malaking gate ng mansyon. Lumingon siya sa huling pagkakataon, pinagmamasdan ang liwanag ng bahay na dati ay inakala niyang kanyang tahanan. Ngayon, nakikita na niya ito
bilang isang gintong hawla na dahan-dahan nang nasusunog. Ang tanong ay, sino ang nag-abot sa kanya ng sulo at ano ang kapalit ng tulong na ito? Ang bahay na itinayo ko sa loob ng 7 taon ay hindi pala tahanan, kundi isang magarang nicho para sa aking mga pangarap. Naglalakad si Teresa sa gilid ng kalsada, hindi alintana ang ambon na dahan-dahang bumabasa sa kanyang buhok at damit. Ang hapdi sa kanyang pisngi mula sa sampal ni Doña Consuelo ay unti-unti nang namamanhid, ngunit ang sugat sa kanyang kalooban ay patuloy na bumubuka. Sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin, nararamdaman niya ang kalawakan ng kanyang pangungulila. Saan siya pupunta? Ang lahat ng kanyang kinita, ang lahat ng kanyang pag-aari, ay nakatali sa pangalan ng mga ilagan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit at lumang apartment sa dulo ng isang masikip na eskinita, ang tirahan ng kapatid ni Ate Luning na si Aling Rosa. Malayo ito, sa karangyaan ng mansyon, amoy usok ng nilulutong tuyo at dinadaanan ng ingay ng mga sasakyan, ngunit dito niya naramdaman ang hoyto ng tunay na buhay. Ma'am Teresa, Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Gulantang na salubong ni Aling Rosa nang makita ang kalagayan niya. Agad siyang binalutan nito ng isang makapal at kupas na kumot. Ang init ng tela at ang pag-aalala sa mga mata ng matanda ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Ito ang kanyang golden moment, ang mapagtanto na sa gitna ng kanyang pagkawasak, may mga tao pa ring nakikita ang kanyang halaga nang walang hinihintay na kapalit. Habang nakaupo sa isang lumang silya, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Paulo. Ilang beses itong tumunog, bawat pag-ugong ng telepono sa ibabaw ng kahoy na mesa ay tila isang pangungulit na pilit siyang hinihila pabalik sa impyerno. Sa huli, sinagot niya ito, Teresa, nasaan ka ba? Alam mo bang inatake sa puso si Mama dahil sa ginawa mo? You're so selfish. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, sisirain mo lang kami sa harap ng mga investor. Ang boses ni Paulo ay puno ng puot at paninisi. Isang classic na gaslighting. Pilit nitong ibinabalik sa kanya ang kasalanang sila naman ang gumawa. Paulo, huwag mong gamitin ang sakit ng mama mo para pagtakpan ang dumi ninyo. Mahinahon, ngunit may diin na sagot ni Teresa. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak, ngunit ang kanyang boses ay hindi nanginig. Kayo ang nagsindi ng apoy. Huwag kayong magtaka kung bakit kayo nasusunog ngayon. Huwag kang magmalinis, Teresa. Isang pirma mo lang sa waiver matatapos na ito. Bumalik ka rito at ayusin natin ang gulo. O sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan. I can take everything from you, pati ang pangalan mo. Banta ni Paulo bago nito binaba ang telepono. Ang katahimikan sa silid pagkatapos ng tawag ay tila mas lalong bumigat. Alam ni Teresa na hindi nagbibiro si Paulo. Ang pamilya Ilagan ay may koneksyon sa bawat sulok ng lipunan. Ngunit sa gitna ng kanyang pangamba, muling kumislap ang screen ng kanyang computer na dala-dala niya. Isang bagong mensahe mula kay M. Sa pagkakataong ito, walang salita. Isang litrato lamang ng isang dokumento. Ito ay ang orihinal na titulo ng lupa ng kanyang ama. Ngunit may isang bagong annotation sa gilid. Collateral for loan. Ilagan Group. Ginamit nila ang lupa ng kanyang ama para mangutang ng milyon-milyon para sa kumpanya nila. Ang lupang pinaghirapan ng kanyang magulang ay nanganganib na ma-foreclose dahil sa mga utang ni Paulo na hindi nababayaran. Ngunit may isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Teresa sa ibaba ng litrato. Isang refleksyon sa salamin ng lamesa kung saan kinuha ang litrato. Isang pamilyar na singsing, isang singsing na may disenyong tanging ang mga miyembro lamang ng isang eksklusibong club sa Manila ang nagmamay-ari. Isang hinala ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Teresa. Si M ay hindi isang estranghero. Si M ay nasa loob mismo ng circle ng mga Ilagan. Biglang may kumatok sa pinto ng apartment ni Aling Rosa
Hindi ito ang mahinahong katok ng isang kapitbahay. Ito ay sunod-sunod at malakas na pagpukpok sa kahoy na tila gustong gibain ang pinto. Teresa, alam naming nandyan ka. Lumabas ka kung ayaw mong kaladkarin ka namin. Ang boses ay mula sa isa sa mga bodyguard ni Doña Consuelo. Napatayo si Teresa. Ang kanyang puso ay tila gustong lumundag sa kanyang lalamunan. Wala siyang ibang labasan kundi ang maliit na bintana sa likod. Sa labas, ang ulan ay lalong lumakas. Ang bawat patak sa bubong na yari sa yero ay tila isang mabilis na tambol ng paparating na panganib. Tatakas ba siya o hahaharapin ang mga taong nais siyang muling ipakulong sa kanilang mga kamay? At sino ang misteryosong M na tila nagmamasid lamang sa dilim habang siya ay unti-unting nalulunod? Ang kalayaan ay hindi nakukuha sa pagtakbo, kundi sa pagharap sa mga anino na pilit kang ibinabalik sa hawla. Ang bawat malakas na pukpok sa pinto ay yumanig sa marupok na dingding ng apartment ni Aling Rosa, na tila baguguho ang buong gusali sa tindi ng galit ng mga tauhan ni Doña Consuelo. Ang boses ng mga bodyguard ay puno ng awtoridad at pananakot. Isang tunog na nagpabilis sa tibok ng puso ni Teresa na tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ma'am Teresa, sa likod, sa bintana sa kusina, may hagdan doon pababa sa kabilang eskinita. Bulong ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, ngunit puno ng determinasyon. Hinawakan ng matanda ang nanginginig na kamay ni Teresa, isang mahigpit na pisil na nagparamdam sa kanya na sa gitna ng kadiliman, hindi siya tunay na nag-iisa. Huwag kayong mag-alala sa akin, hindi nila ako sasaktan. Takbo na. Ito ang kanyang golden moment. Ang makita ang katapangan ng isang taong wala namang kinalaman sa gulo ng mga ilagan, ngunit handang isakripisyo ang sariling kaligtasan para sa kanya. Tumango si Teresa, mabilis na isinukbit ang kanyang backpack at dahan-dahang umakyat sa pasamano ng bintana. Ang lamig ng ulan ay agad na dumapo sa kanyang balat at ang tunog ng bawat patak sa bubong na yero ay parang libo-libong maliliit na daliring tumatambol ng mabilis, sinasabayan ang kanyang kaba. Dahan-dahan siyang bumaba sa madulas na hagdan. Ang amoy ng basang basura at kalawang ay humalo sa hangin, isang malayo at masakit na kabaligtaran sa mabangong pasilyo ng mansyon na dati niyang tinitirhan. Pagdating sa ibaba, bawat hakbang niya sa maputik na eskinita ay tila isang pakikipag-unahan sa tadhana. Ang kanyang mga paa ay nanginginig, ngunit ang apoy ng galit sa loob ng kanyang puso ang nagsilbing mitya upang patuloy na humakbang. Sa dulo ng madilim na eskinita, isang itim na sasakyan ang nakaparada. Ang mga headlight nito ay nakapatay, ngunit ang makina ay mahinang umuugong sa gitna ng katahimikan ng ulan. Huminto si Teresa. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at pasumpong-sumpong. Ito na ba ang katapusan? Huli na ba siya? Biglang bumukas ang pinto sa likuran ng sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng formal na coat ang lumabas. Hawak ang isang itim na payong. Hindi maaninag ang kanyang mukha dahil sa dilim at sa tindi ng buhos ng ulan. Ngunit nang magsalita siya, ang boses niya ay tila isang pamilyar na himig mula sa nakaraan. Pasok, Teresa. Alam kong hinihintay mo ako, sabi ng lalaki. Nag-vibrate ang cellphone ni Teresa sa kanyang bulsa. Isang bagong mensahe mula kay M. Ang kaaway ng iyong kaaway ay iyong kaibigan. Sumama ka sa kanya kung gusto mong mabawi ang lupa ng iyong ama. Walang pag-aalinlangan. Sumakay si Teresa sa loob ng sasakyan. Ang loob nito ay amoy mamahaling katad at sandalwood. Ang amoy ng kapangyarihan. Pag-upo niya, dahan-dahang lumingon ang lalaki sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng misteryo. At sa kanyang daliri ay nagniningning ang pamilyar na singsing na nakita ni Teresa sa litrato. Sino ka talaga? Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses
ay matatag na ngayon, kahit na ang kanyang katawan ay basang-basa pa rin ng ulan. Ngumiti ang lalaki, isang ngangiting hindi mo malaman kung nagbibigay ng pag-asa o nagbabala ng panganib. Tawagin mo na lang akong Mateo at hindi kita tinutulungan dahil sa awa, Teresa. Tinutulungan kita dahil pareho tayo ng gustong makitang gumuho ang imperyo ng mga Ilagan. Habang mabilis na umaalis ang sasakyan, naiwan ang mga bodyguard ni Doña Consuelo na nagkakagulo sa tapat ng apartment ni Aling Rosa. Tumingin si Teresa sa rearview mirror, pinagmamasdan ang unti-unting paglayo ng lugar kung saan siya huling naging biktima. Isang bagong kabanata ang nagsisimula. Ngunit habang tumitingin siya kay Mateo, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Kung ang kalayaan ay may kapalit, ano ang hihingi ng lalaking ito sa kanya? At handa ba siyang isakripisyo ang huling piraso ng kanyang kaluluwa para lamang sa paghihiganti? Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, kahit anong pagdidikit ang gawin mo, laging may makikitang lamat na magpapaalala sa iyo ng sakit. Nanatiling tahimik ang loob ng sasakyan habang binabaybay nila ang madidilim na kalsada ng Makati. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang ritmikong paghampas ng wiper sa salamin ng kotse na tila isang metronome na nagbibilang ng bawat segundong lumilipas sa buhay ni Teresa. Sa tabi niya, si Mateo ay seryosong nakatingin sa unahan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang tumatambol sa manibela sa isang paraan na nagpapakita ng malalim na pag-iisip. Bakit, Mateo? Bakit mo ginagawa ito? Muling tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig dahil sa lamig ng kanyang basang damit. Hindi agad sumagot si Mateo. Inabot muna niya ang isang malinis at tuyong tuwalya mula sa backseat at ibinigay ito kay Teresa. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo. Isang mabilis na pagdait na nagpadala ng kakaibang init sa nanlalamig na katawan ni Teresa. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Mateo ay lumambot ng bahagya. Isang golden moment na nagpakita ng kanyang pagiging tao sa likod ng kanyang matigas na anyo. Dahil ang pamilya Ilagan ay hindi lang ikaw ang ninakawan ng kinabukasan, Teresa. 10 taon na ang nakalilipas, ang tatay ko ang unang naging biktima ng kasakiman ni Doña Consuelo. Sinira nila ang aming kumpanya, kinuha ang aming mga ari-arian, at iniwan kaming wala kahit ano. Ang bawat luhang pumatak sa'yo ay luhang dinanas ko rin noon. Ang boses ni Mateo ay puno ng pigil na emosyon. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang mataas at eksklusibong kondominium sa Bonifacio Global City. Pagpasok nila sa loob ng penthouse ni Mateo, bumungad kay Teresa ang isang dingding na puno ng mga dokumento, mga litrato, at mga timeline ng lahat ng transaksyon ng Ilagan Group. Ito ay tila isang dambana ng paghihiganti na binuo sa loob ng maraming taon. Ito ang dahilan kung bakit kita pinagmamasdan, Teresa. Nakita ko ang galing mo sa system. Nakita ko kung paano mo sila pilit na itinatawid kahit na tinatapakan ka na nila. Sabi ko sa sarili ko, ikaw ang huling piyesa na kailangan ko para tuluyang mapatumba ang tore ng mga Ilagan. Sabi ni Mateo habang nag-aabot ng isang tasa ng mainit na kape kay Teresa. Lumapit si Teresa sa dingding at tinitigan ng isang litrato. Ito ay si Paulo at Bianca, masayang nagtatawanan sa isang yate. Sa tabi nito ay isang dokumentong nagpapatunay na ang utang ng Ilagan Group ay umabot na sa sukdulan. Ang lupa ng tatay mo. Iyon ang gagamitin nilang pambayad sa huling utang nila para hindi sila mabankrupt, paliwanag ni Mateo. At ang masama pa, plano nilang pirmahan ang final sale contract bukas ng hapon. Kapag nangyari iyon, wala na tayong magagawa para bawiin iyon. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Bukas? Ang lahat ng kanyang alaala, ang huling habilin ng kanyang ama, ay nakasalalay sa susunod na 24 na oras.
Mayroon akong na-intercept na voice recording kanina lang, sabi ni Mateo habang pinipindot ang isang button sa kanyang computer. Ang boses ni Paulo ay umalingaw sa tahimik na silid. Huwag kang mag-alala, Bianca babe. Konting tiis na lang. Kapag naibenta na natin ang lupang yon, itatapon na natin ang basurang si Teresa sa kalsada. Let her rot in the province with nothing but the dust of her father's grave. She's too stupid to even realize what hit her. Ang tawa ni Bianca na sumunod sa sinabi ni Paulo ay tila mga karayom na bumaon sa pandinig ni Teresa. Ang bawat salita ay isang paglapastangan sa kanyang pagkatao at sa kanyang pamilya. Hindi na siya umiyak. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding katahimikan sa kanyang loob, ang katahimikan ng isang bagyong handa ng manalasa. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa gitna ng kadiliman ng silid. Ngumiti si Mateo, isang ngiting puno ng pag-asa at panganib. Kailangan nating pasukin ang system ng Ilagan Group sa mismong oras ng pirmahan. Kailangan nating i-trigger ang Peacock Net na ginawa mo. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ito monitoring. Gagamitin natin ang sariling kasakiman ni Paulo para siya mismo ang maglipat ng pera sa isang escrow account na hindi nila mabubuhay. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang pulang ilaw ang nag-vibrate sa monitor ni Mateo. Isang alerto mula sa security system ng kondo. May sumusubaybay sa atin, Teresa. Bulong ni Mateo habang mabilis na chinecheck ang mga kamera sa hallway. Nakita nila sa screen ang dalawang lalaking nakasuit. Ang mga mukha ay pamilyar. Sila ang mga personal na tauhan ni Doña Consuelo na hindi basta-basta sumusuko. At ang mas nakakabahala, kasama nila ang isang lalaking may hawak na tablet na tila sinusubukan ng i-hack ang signal ng penthouse. Nahanap na ba sila ng mga ilagan ng ganoon kabilis? O mayroon pang mas malalim na lihim na hindi pa nasasabi si Mateo sa kanya? Ang bawat kalatis ng bakal sa pinto ay parang isang matalim na kuko na kumakamot sa aking kaluluwa, nagpapaalala na kahit gaano kalayo ang aking takbo, ang anino ng mga ilagan ay laging nakabuntot. Nanigas si Teresa sa kanyang kinatatayuan habang pinapanood sa monitor ang mga tauhan ni Doña Consuelo na pilit na binubuksan ang electronic lock ng penthouse. Ang pulang ilaw sa screen ay kumikislap ng mabilis, kasabay ng kabog sa kanyang dibdib na tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Sa gitna ng teknolohiya at karangyaan, naramdaman niya ang isang pamilyar na takot, ang pakiramdam ng isang hayop na nasusukol sa sarili nitong lungga. Huwag kang gagalaw, Teresa, mahinahong bulong ni Mateo, bagaman ang kanyang mga panga ay mahigpit na nakagat. Mabilis ang kanyang mga daliri sa keyboard, naglalagay ng mga panibagong layer ng security upang harangan ang pagpasok ng mga hacker. Hindi sila basta-basta makakapasok. Ang pinto na yan ay yari sa reinforced steel at ang system ko ay hindi madaling itumba. Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang intercom ng penthouse. Isang boses na pamilyar kay Teresa ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ito si Paulo, kundi ang boses ni Attorney Vargas, ang matagal ng abogado at kanang kamay ni Doña Consuelo. Teresa, alam naming nandyan ka. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang ginagawa mo ay pagnanakaw ng proprietary data ng Ilagan Group. Kapag hindi ka lumabas dyan sa loob ng 5 minuto, mapipilitan kaming tumawag ng pulis at kasuhan ka ng industrial espionage. Isipin mo ang pangalan mo, Teresa. Isipin mo ang sasabihin ng mga tao sa probinsya nyo kapag nalaman nilang nabilanggo ang kaisa-isang anak ng tatay mo. Sabi ni Attorney Vargas, ang boses ay puno ng mapanlinlang na hinahon. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ganyan sila lagi. Gagamitin ang hiya at ang alaala ng mga mahal niya sa buhay para pasunurin siya. Napatingin si Teresa kay Mateo na ngayon ay nakatitig sa kanya.
Lumapit ang lalaki at kinuha ang kanyang mga kamay. Doon, sa gitna ng panganib, ibinigay ni Mateo ang isang kupas na panyo na may burdang inisyal ng kanyang sariling ama. Huwag mong hayaang kontrolin nila ang nararamdaman mo. Ang takot ay ang tanging sandata na natitira sa kanila dahil alam nilang hawak natin ang katotohanan. Sabi ni Mateo, ito ang kanyang golden moment, ang makaramdam ng proteksyon mula sa isang taong sapat ang lakas para tapatan ang kapangyarihan ng mga ilagan. Biglang nagbago ang ihip ng hangin nang may marinig silang malakas na paghampas sa pinto mula sa labas. Hindi na ito subok na paghak, kundi pisikal na puwersa. Sa monitor, nakita nilang may dalang heavy-duty equipment ang mga lalaki. Kailangan nating umalis dito ngayon din, sabi ni Mateo. Hinila niya si Teresa patungo sa isang bookshelf na nang itulak ay bumukas, nagpapakita ng isang maliit at madilim na elevator na hindi nakikita sa normal na floor plan. Habang pababa sila, muling nag-vibrate ang cellphone ni Teresa. Isang bagong email mula sa isang hindi kilalang source, ngunit ang header nito ay nagpapatigil ng mundo. Ang lihim ng pagkamatay ng iyong ama. Nanlaki ang mga mata ni Teresa habang binabasa ang unang pangungusap. Ang atake sa puso ng iyong ama ay hindi dahil sa stress sa pagsasaka, kundi dahil sa isang dokumentong pilit na ipinapirma sa kanya ni Paulo, ilagan 7 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Teresa ang biglang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang elevator ay tila bumabagsak ng mas mabilis kaysa sa normal. Kung totoo ito, ang lalaking pinakasalan niya at pinaglingkuran sa loob ng 7 taon ay hindi lamang isang taksil na asawa, kundi ang dahilan ng pagpanaw ng kanyang pinakamamahal na magulang. Pagdating sa basement parking, isang luma at hindi kapans-pansing sasakyan ang naghihintay. Mabilis silang sumakay at humarurot palayo bago pa man makababa ang mga tauhan ni Doña Consuelo. Mateo, may alam ka ba tungkol sa tatay ko? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pait at matinding pag-aalinlangan. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Iyan ang dahilan kung bakit kita hinanap, Teresa. Ang tatay mo at ang tatay ko, pareho silang naging hadlang sa ambisyon ni Doña Consuelo. At ang mga hadlang para sa mga ilagan ay kailangang burahin. Ang cliffhanger ay narito. Samantalang mabilis silang lumalayo sa kaguluhan, nakita ni Teresa sa kanyang screen na ang digital copies ng mga dokumento ng kanyang ama ay dahan-dahan nang nabubura mula sa kanyang cloud storage. May nag-overdrive ng system niya mula sa labas. At sa di kalayuan, isang convoy ng mga sasakyan na may pamilyar na plaka ang mabilis na sumusunod sa kanila. Pinatay mo siya, Paulo. Pinatay mo ang huling piraso ng aking mundo habang nakangiti ka sa harap ng aking altar. Ang boses ni Teresa ay halos isang bulong na lamang, ngunit ang bawat salita ay tila isang malakas na pagsabog sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas. Ang bawat patak sa salamin ay tila mga luhang nag-uunahang pumatak para sa kanyang ama. Sa kanyang kandungan, ang screen ng laptop ay patuloy na nagpapakita ng nakapanghihinayang na mensahe. Deleting 85% complete. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng ebidensya ng kawalang hiyaan ng mga ilagan ay dahan-dahang naglalaho sa harap ng kanyang mga mata. Teresa, huwag kang bibitiw. Subukan mong i-divert ang traffic sa secondary server. Sigaw ni Mateo habang mabilis na iniikot ang manibela upang iwasan ng isang itim na SUV na pilit silang binabangga mula sa gilid. Ang tunog ng pagkiskis ng gulong sa basang semento ay tila isang hiyaw ng sakit mula sa kalsada. Nanginginig ang mga daliri ni Teresa habang hinahabol ang mga command sa keyboard. Ngunit sa gitna ng teknolohikal na digmaang ito, ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa nakaraan. Naalala niya ang 7 taon na ang nakalilipas
ang mga huling araw ng kanyang ama. Naalala niya si Paulo na nooy mukhang isang mapagmahal na manliligaw na dumadalaw sa kanilang maliit na kubo sa probinsya na may dalang mga prutas at isang asul na folder. Inakala ni Teresa na tulong yon para sa gamot ng kanyang ama. Ngunit ngayon, sa bawat pagbura ng file, sa kanyang screen, napagtatanto niya na ang folder na yon ay ang hatol ng kamatayan ng kanyang magulang. Ginamit niya ako. Hikbi ni Teresa, ang kanyang paningin ay lumalabo. Dahil sa luha, ginamit niya ang pag-ibig ko para makuha ang pirma ni tatay. Habang inaakala kong inililigtas niya kami, dahan-dahan na pala niyang binubutas ang aming bangka. Naramdaman ni Mateo ang matinding pait sa boses ni Teresa, habang ang sasakyan nila ay mabilis na lumaliko sa mga masisikip na eskinita ng Makati. Inabot niya ang isang kamay at hinawakan nang mahigpit ang nanginginig na balikat ni Teresa. Isang mabilis, ngunit makahulugang pagpisil, ito ang kanyang golden moment, isang tahimik na pangako na sa gitna ng mundong puno ng traidor, may isang taong handang manatili sa kanyang tabi. Hindi pa tapos ang laban, Teresa. Ang katotohanan ay hindi nabubura ng kahit anong system, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa rearview mirror. Biglang isang malakas na impact ang yumanig sa kanilang sasakyan. Ang SUV sa likod ay tuluyan na silang nabangga. Dahilan upang mawalan ng kontrol si Mateo sa manibela ng ilang segundo. Ang tunog ng pagkakayod ng bakal sa bakal ay umalingaw-ngaw sa paligid, isang nakakangilong tunog na tila nagbabadya ng kamatayan. Napatigil ang paggana ng laptop ni Teresa. Ang screen ay naging itim. 0% files remaining. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan pagkatapos ng pagkawala ng data ay mas nakakatakot kaysa sa ingay ng ulan. Pakiramdam ni Teresa ay muli siyang naging hubad at walang kalaban-laban. Ang lahat ng kanyang alas ay nawala na. Ang mga ilagan ay nanalo na naman gamit ang kanilang kapangyarihan at pera. Nakuha nila, Mateo. Wala na tayong ebidensya. Bulong ni Teresa, ang kanyang balikat ay dahan-dahang bumagsak dahil sa bigat ng pagkatalo. Ngunit bago pa makasagot si Mateo, isang pamilyar na ringtone ang tumunog mula sa burner phone na ibinigay sa kanya ni Mateo. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin ito ni Teresa, ang mukha ni Bianca ang lumitaw sa screen. Nakaupo ito sa loob ng isang marangyang kwarto. May hawak na baso ng champagne at isang nangiting tila nanunuya sa kamatayan. Did you really think it would be that easy, Teresa? Tawa ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang system na ginawa mo ay magaling, pero ang taong nagturo sa iyo ng lahat ng alam mo ay mas magaling. Kumusta na ang dati mong mentor sa universidad? Ang taong binayaran ni Doña Consuelo para sirain ang bawat code na itatayo mo? Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Ang kanyang mentor, ang tanging taong pinagkatiwalaan niya sa mundo ng teknolohiya, ay isa rin palang bayaran ng mga ilagan. And one more thing, Teresa, dagdag ni Bianca habang inilalapit ang camera sa isang dokumentong nasa mesa. The foreclosure of your father's land is final. In exactly 1 hour, the bulldozers will start flattening your childhood home. Your memories will be nothing but dust, just like your father. Ang cliffhanger ay narito. Samantalang mabilis pa ring hinahabol ng mga itim na SUV ang sasakyan ni na Teresa at Mateo, isang malakas na putok ang narinig mula sa gulong ng kanilang sasakyan. Ang kotse ay dahan-dahang gumewang patungo sa gilid ng isang tulay. Sa ibaba ay ang madilim at mabilis na agos ng ilog Pasig. Makaligtas kaya sila sa tiyak na kamatayan o tuluyan na bang malulunod ang katotohanan kasama ang huling pag-asa ni Teresa? Wala na ang lahat. Ang huling alaala ni tatay magiging abo na lamang sa ilalim ng mga makinarya ng pamilya Ilagan. Ang boses ni Teresa ay halos hindi na lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan habang pinapanood ang pag-ikot ng mundo sa labas ng bintana ng sasakyan.
Isang malakas na pagyanig ang yumanig sa buong kabuuan ng kotse nang tumama ang unahang bahagi nito sa konkretong harang ng tulay. Ang tunog ng nayuping bakal at ang amoy ng sunog na goma ay bumalot sa paligid, kasunod ng nakakangilong pagdausdos ng sasakyan patungo sa gilid ng bangin. "Teresa! Kumapit ka!" Ang hiyaw ni Mateo ay tila nagmula sa malayong lugar habang pilit niyang itinitigil ang pagdausdos ng sasakyan. Sa isang iglap, tumigil ang lahat. Ang sasakyan ay nanatiling nakabitin sa gilid ng tulay. Ang kalahati ng katawan nito ay nakalutang na sa ibabaw ng madilim na agos ng ilog Pasig. Ang bawat paghinga ni na Teresa at Mateo ay tila isang delikadong balanse, isang maling galaw, at tuluyan silang lalamunin ng tubig sa ibaba. Dahan-dahan, sa gitna ng usok at amoy ng gasolina, inabot ni Mateo ang kamay ni Teresa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng adrenaline. Ito ang kanilang golden moment. Sa gitna ng kamatayan, ang mainit na hawak ni Mateo ay nagpadama kay Teresa na mayroon pang isang tao sa mundo na hindi siya bibitawan. "Hindi ko hahayaang mawala ka, Teresa. Hindi pa tayo tapos," bulong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon sa kabila ng dugo na dahan-dahang umaagos mula sa kanyang noo. Sa tulong ng swerte at maingat na pagkilos, nagawa nilang makalabas ng sasakyan bago pa man ito tuluyang mahulog. Habang nakahiga sila sa basang semento ng tulay, pinalilibutan ng ulan at dilim, tiningnan ni Teresa ang kanyang laptop na kasamang nahulog sa ilog. Doon, naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang pag-asa na lumubog sa kailaliman. Ang bahay ni tatay, ang oras. Hikbi ni Teresa, ang kanyang boses ay humahalo sa ingay ng ulan. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang ugong ng mga bulldozer na dahan-dahang dumudurog sa dingding ng kanilang maliit na tahanan sa probinsya. Ang bawat kahoy na itinayo ng kanyang ama ay simbolo ng bawat patak ng pawis at sakripisyo nito para sa kanyang pag-aaral. Ngayon, lahat ng iyon ay sisirain ng pamilyang pinaglingkuran niya ng 7 taon. Tumayo si Mateo at tinulungan si Teresa. "Makinig ka sa akin. Alam kong dinilit nila ang digital files, pero may isang bagay na nakalimutan ang mentor mo at si Paulo. Ang tatay mo, may iniwan siyang pisikal na kopya sa isang lumang bank vault na nakapangalan sa lolo ko. Iyon ang lihim na hindi alam ni Doña Consuelo." Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Ang pag-asa ay tila isang maliit na mitya na muling nagsindi sa gitna ng bagyo. Ngunit ang oras ay mabilis na tumatakbo. Mayroon na lamang silang 45 minuto bago magsimula ang demolisyon. Sumakay sila sa isang motorsiklong nakaparada sa di kalayuan. Isang backup na plano ni Mateo. Ang bawat pagharurot ng makina ay tila isang karera laban sa tadhana. Ang hangin ay humahampas sa mukha ni Teresa, tila sumasampal sa kanya upang magising mula sa bangungot. Habang bumibiyahe patungo sa probinsya, isang tawag ang muling pumasok sa burner phone. Sa pagkakataong ito, si Paulo ang tumatawag. "Teresa, please, tumigil ka na. Kapag ibinigay mo ang sarili mo sa amin, ititigil ko ang demolisyon. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo kay Mateo. He's just using you for his own revenge." Sabi ni Paulo, ang boses ay puno ng mapanlinlang na lambing. Tumingin si Teresa sa likod ni Mateo, sa matatag na balikat ng lalaking nagligtas sa kanya mula sa kamatayan. Naramdaman niya ang isang matinding katiyakan. "Paulo, ang tanging bagay na ititigil ko ngayon ay ang pagiging biktima mo. Umpisa pa lang ito." Nang makarating sila sa hangganan ng kanilang probinsya, ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilip. Ngunit ang tanawing sumalubong sa kanila ay nagpatigil sa tibok ng puso ni Teresa. Ang malalaking bulldozer ay nakapila na sa harap ng kanilang maliit na kubo. Ang mga tauhan ni Bianca ay may hawak na mga sulo, handang sunugin ang lahat. At sa gitna ng lahat ng yon, nakatayo si Bianca, nakasuot ng sunglasses kahit madilim pa.
may hawak na megaphone. Simula na ang pagbuwal. Ground this house to the dirt, sigaw ni Bianca. Ang cliffhanger ay narito. Samantalang mabilis na tumatakbo si Teresa patungo sa mga makinarya. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw mula sa gubat sa gilid ng bahay. Isang grupo ng mga armadong lalaki na hindi kilala ni na Mateo at Teresa ang biglang lumabas at pinalibutan ang mga bulldozer. Sino ang mga bagong manlalarong ito? Sila ba ay kakampi o mas matinding kaaway na nais ding makuha ang lupain? Huli ka na, Teresa. Sa bawat segundong paghinga mo, isang piraso ng bahay na ito ang nagiging alaala na lang. Panoorin mo kung paano ko dudurugin ang huling bakas ng iyong kahapon. Ang boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa gitna ng malamig na hangin ng madaling araw. Dala ang isang uri ng katuwaan na tanging ang mga taong walang kaluluwa lamang ang nakakaramdam. Nakatayo siya sa harap ng mga dambuhalang makinarya. Ang kanyang pulang coat ay tila isang mantsa ng dugo sa gitna ng luntian at mapayapang bukid. Sa likuran niya, ang maliliit na bintana ng kubo ni Teresa ay tila mga matang nakatingin sa kanya, humihingi ng saklolo bago tuluyang magdilim ang lahat. Napatigil ang lahat nang ang mga armadong lalaki ay nagsimulang pumuwesto sa paligid ng bakuran. Ngunit sa gitna ng tensyon, napansin ni Teresa na ang mga lalaking ito ay hindi mga karaniwang bodyguard. Sila ay mga magsasaka mula sa Karatig Nayon. May dalang mga kagamitan sa pagsasaka at mga itak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pamilyar na katapangan. Sila ang mga taong tinulungan ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Ang mga taong nakaranas ng tunay na pag-ibig at malasakit mula sa pamilya ni Teresa. Hindi niyo basta-basta magigiba ang bahay na ito. Ang bawat poste niyan ay itinayo sa pawis at dangal ng kaibigan namin. Ang sigaw ng isang matandang magsasaka ay nagpadama kay Teresa ng isang matinding init sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang golden moment, ang mapagtanto na ang utang na loob na laging ginagamit ng mga ilagan para igapos siya ay meron palang mas malalim at mas totoong kahulugan sa labas ng kanilang mansyon. Ang tunay na utang na loob ay hindi binabayaran ng pera, kundi ng katapatan sa oras ng pangangailangan. Bumaba si Teresa mula sa motorsiklo, ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang paningin ay diretso kay Bianca. Bawat hakbang niya sa lupang tinubuan ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang teknolohiya. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga puno ng mangga ay tila isang yakap mula sa kanyang yumaong ama. Nagpapaalala sa kanya kung sino talaga siya. Bianca, itigil mo ito. Ang dokumentong hawak mo ay hindi totoo. Ang lupang ito ay hindi kailanman naging ari-arian ng mga ilagan. Sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad na ikinagulat ni Paulo na nakatayo sa di kalayuan. Nababaliw ka na ba, Teresa? I have the papers. We own this place now. Singal ni Bianca habang iwinawagayway ang isang folder. Ngunit bago pa makasagot si Bianca, mabilis na lumapit si Mateo sa tabi ni Teresa. Hawak niya ang isang lumang leather case na kinuha nila mula sa lihim na bank vault. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang orihinal na titulo, isang papel na luma at naninilaw na, ngunit may selyo ng gobyerno na hindi mapapasubalian. Ito ang orihinal na titulo, Bianca. At narito rin ang isang life insurance policy na kinuha ng tatay ni Teresa 10 taon na ang nakalilipas. Isang policy na nagsasabing ang lupang ito ay hinding-hindi maaaring ibenta o ipang-collateral hanggat hindi umaabot sa edad na 30 si Teresa. Paliwanag ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan para sa plano ng mga ilagan. At hulaan niyo kung ano pa ang nakasaad dito. Ang lahat ng pirma ni Paulo sa inyong mga loan documents ay walang bisa dahil labag ito sa non-transferable clause ng tunay na may-ari. Nakita ni Teresa ang unti-unting pagbabago ng mukha ni Bianca.
Ang kumpiyansa nito ay napalitan ng isang matinding takot. Tumingin si Bianca kay Paulo, naghahanap ng kasagutan, ngunit ang asawa ni Teresa ay nakayuko lamang. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ano ang ibig sabihin nito, Paulo? Hiyaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay pumipiyok dahil sa galit. Sabi mo ayos na ang lahat. Sabi mo wala nang magagawa ang babaeng ito. Hindi sumagot si Paulo. Sa halip tumingin siya kay Teresa na may halong pagsisisi at pangamba. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat sakripisyong ginawa ni Teresa para sa kanya ay tinapon na niya sa putikan. At ngayon, ang putik na yon ang lalamon sa kanya. Biglang isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang umalingaw mula sa highway. Dahan-dahang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang tumama sa mga puno, nagbibigay ng isang nakakatakot na liwanag sa gitna ng madaling araw. Mateo, tinawagan mo ba ang mga pulis? Bulong ni Teresa, ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Umiling si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa convoy ng mga sasakyang dumarating. Hindi ako, Teresa. Tumingin ka sa huling sasakyan. Ang huling sasakyan ay isang marangyang limusin na may pamilyar na plaka. Nang bumukas ang pinto, lumabas ang isang taong hindi inasahan ni Teresa na makikita sa lugar na ito. Si Doña Consuelo, nakaupo sa isang wheelchair, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang matinding kawalan. At sa tabi niya ay si Attorney Vargas na may hawak na mga warrant of arrest. Ang cliffhanger ay narito. Samantalang papalapit ang mga pulis, mabilis na pumasok si Bianca sa loob ng isa sa mga bulldozer at pinaandar ito. Sa isang desperadong hakbang, hindi na ang bahay ang tinarget niya, kundi ang mismong kinaroroonan ni na Teresa at Mateo. Kung mawawala ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong sasama kayo sa hukay. Sigaw ni Bianca habang mabilis na dumarating ang dambuhalang makinarya patungo sa kanila. Ang galit na bulag ay hindi nakakakita ng daan patungo sa kaligtasan, kundi isang mabilis na direksyon patungo sa sariling pagkawasak. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Teresa ay tila nayanig. Hindi dahil sa isang lindol, kundi dahil sa bigat at bangis ng dambuhalang makinarya na dahan-dahang gumagalaw patungo sa kanila. Ang ugong ng makina ay tila isang nagngangalit na hayop, isang halimaw na bakal na walang pakiramdam. Sa likod ng salamin ng bulldozer, nakita ni Teresa ang mukha ni Bianca. Ang buhok nito ay sabog, ang mga mata ay nanlilisik sa puot at ang bawat ugat sa leeg ay nakalitaw habang pilit na kinokontrol ang manibela. Teresa, tumabi ka! Ang sigaw ni Mateo ay hinalikan ng hangin habang mabilis niyang hinila si Teresa patungo sa gilid. Ang pagkiskis ng mga bakal na kadena ng makina sa tuyong lupa ay lumikha ng isang nakakangilong tunog na tila binubura ang bawat alaala ng katahimikan sa bukid na iyon. Ngunit sa halip na tumakbo palayo, napatigil si Teresa sa harap ng matandang puno ng mangga na itinanim ng kanyang ama. Doon, naramdaman niya ang isang kakaibang tapang. Ang punong yon, ang tanging saksi sa bawat pangarap na ibinulong niya sa hangin noong bata pa siya. Hindi niya hahayaang maging abo ang lahat dahil sa isang babaeng hindi alam ang halaga ng pagpupursige. Bianca, itigil mo ito. Hindi mo na mababago ang katotohanan. Ang hiyaw ni Teresa, ang kanyang boses, ay nanginginig sa pagitan ng takot at paninindigan. Sa isang iglap, isang bulto ng tao ang humarang sa pagitan ng bulldozer at ni Teresa. Si Paulo, ang kanyang asawang 7 taon niyang inalagaan, na ngayon ay mukhang isang basang sisiw sa gitna ng bagyong siya rin ang may sala. Nakataas ang mga kamay ni Paulo, ang kanyang mukha ay puno ng pagsusumamo. Bianca, tama na! Huwag mong gawin ito! Sigaw ni Paulo. Hindi ito ang sigaw ng isang bayani, kundi sigaw ng isang lalaking natanto na ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay tuluyan na siyang nilulunod. Ngunit si Bianca ay bingi na sa katwiran.
Ang bawat pag-atras at pag-abante ng bulldozer ay tila isang desperadong sayaw ng kamatayan. Isang malakas na pagtama ng bakal sa bakod ng kubo ang naglikha ng tunog ng naglalangit-ngit na kahoy. Ang bawat piraso ng dingding na bumabagsak ay tila isang bahagi ng puso ni Teresa na unti-unting nadudurog. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumilos ang mga pulis. Ang tunog ng pag-ikot ng mga kadena ay biglang huminto nang may isang opisyal na nagawang umakyat sa makina at pilit na pinatay ang switch nito. Ang katahimikan na sumunod pagkatapos ng paghinto ng makina ay mas nakakabingi pa kaysa sa ugong nito. Dinala ng mga pulis si Bianca palabas ng bulldozer. Ang babaeng dati ay puno ng karangyaan at pagmamataas ay ngayon ay nakaposas. Ang kanyang pulang damit ay madumi na sa alikabok at luha. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Tanging ang pait ng pagkatalo ang nandoon. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa puno ng mangga. Hinawakan niya ang magaspang na balat nito. Dinama ang tibay na nananatili sa kabila ng panganib. Ito ang kanyang golden moment. Ang mapagtanto na kahit anong pilit na paggiba ng iba sa iyong buhay, ang mga ugat na nakatanim sa katotohanan at dangal ay hinding-hindi matitibag. Sa di kalayuan, dahan-dahang iginulong ang wheelchair ni Doña Consuelo patungo sa kanila. Ang matanda ay nakatingin sa kanyang anak na si Paulo, na ngayon ay nakaluhod sa lupa, umiiyak na parang bata. Attorney Vargas, gawin mo na ang dapat mong gawin. Ang boses ni Doña Consuelo ay mahina, ngunit may awtoridad pa rin. Lumapit si Attorney Vargas kay Paulo at Bianca. Paulo Ilagan, Bianca Reyes, inaaresto kayo sa mga kasong falsification of public documents, grand fraud, at indirect involvement sa pagkamatay ni Ginoong Teodoro, ang ama ni Teresa. May karapatan kayong manahimik, nanlaki ang mga mata ni Paulo. Mama, anong ibig sabihin nito? Bakit pati ako? Tumingin ang matanda kay Teresa bago muling tumingin sa kanyang anak. Ang pamilya Ilagan ay may dangal na dapat protektahan, Paulo. At ang dangal na yon ay hindi mabubuhay kung ang sarili kong dugo ay isang lason. Pinili mong sirain ang babaeng nagbuo sa atin. Ngayon, pagbayaran mo ang bawat luhang pumatak sa kanya. Ito ay isang masakit na twist ng tadhana. Ang sariling ina na ginamit ni Paulo para mangapi kay Teresa ang siya ring magbibigay sa kanya sa kamay ng batas upang iligtas ang natitirang pangalan ng kumpanya. Habang isinasakay si Paulo sa sasakyan ng pulis, lumingon siya kay Teresa. Teresa, patawarin mo ako. Mahal kita, Teresa. Ngunit ang tanging isinagot ni Teresa ay ang kanyang pananahimik. Ang pag-ibig na binabanggit ni Paulo ay isang salitang matagal na niyang kinalimutan ng kahulugan. Ang cliffhanger ay narito. Samantalang papasok na si Doña Consuelo sa kanyang sasakyan, tumigil siya at tumingin kay Mateo. Isang kakaibang nangiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang nangiting tila may itinatago pang huling alas. Mateo, akala mo ba ay natapos na ang lahat? Hindi mo pa tinatanong si Teresa kung ano ang nakalagay sa huling testamento ng tatay niya na hindi niyo nakita sa vault. Bulong ng matanda. Napatitig si Teresa kay Mateo. Mayroon pa bang lihim na hindi pa nabubunyag? Ano ang nakatago sa testamentong binabanggit ni Doña Consuelo na tila kayang baguhin muli ang lahat? Ang akala mo ba ay ikaw ang nagwagi, Teresa? Ang tatay mo. Mas matalino siya sa ating lahat. Alam niya ang katapusan ng kwentong ito bago pa man ito magsimula. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin, mahina, paos, ngunit may talim na hindi kayang baliwalain. Sa loob ng marangyang sasakyan na nakaparada sa gilid ng nasirang bakod, ang matanda ay nakatingin sa malayo. Hindi kay Teresa, kundi sa abot-tanaw, kung saan dahan-dahang sumisikat ang araw. Ang bawat salita niya ay tila isang bagong lason na pilit dumarating sa gitna ng pagod na diwa ni Teresa. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa bintana ng sasakyan,
Ang kanyang mga paa ay mabigat. Bawat hakbang ay tila paglubog sa maputik na alaala ng nakalipas na 7 taon. Sa likuran na niya, ang ugong ng mga sasakyan ng pulis ay unti-unting lumalayo. Dala ang kanyang asawa at ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Ngunit bakit pakiramdam niya ang tunay na hatol ay ngayon pa lamang ibibigay? Ano ang ibig mong sabihin, ma? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at kawalang katiyakan. Inabot ni Doña Consuelo ang isang maliit at itim na envelope mula sa kanyang tabi. Hindi ito ang makabagong folder ng kumpanya, kundi isang lumang sobre na may mantsa ng panahon at amoy ng lumang papel. Nang hingi ni Paulo ang kamay mo 7 taon na ang nakalilipas, akala ko ay dahil sa pag-ibig. Pero ang totoo, kailangan namin ng lupaing ito para maisalba ang pamilya Ilagan mula sa pagkakalubog sa utang noon pa man. Kinuha ni Teresa ang sobre, ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng maramdaman ang gasgas ng papel. Sa loob nito ay isang sulat kamay na testamento ng kanyang ama, si Tatay Teodoro. Ang bawat titik ay pamilyar. Ang matitigas na kurbada ng panulat na huling nakita ni Teresa sa kanyang mga report card noong bata pa siya. Basahin mo ang huling pahina, Teresa. Bulong ng matanda. Doon, sa gitna ng malamig na simoy ng umaga, binasa ni Teresa ang mga salitang tila isang kumpisal mula sa hukay. Ang kanyang ama ay hindi pala biktima lamang. Alam ni Tatay Teodoro na ang pamilya Ilagan ay gipit. Alam niyang gagamitin nila si Teresa. Kaya gumawa siya ng isang kasunduan sa likod ng lahat. Ang lupa ay magsisilbing puhunan ni Teresa sa pamilya Ilagan. Kapag ang pamilya Ilagan ay napatunayang nagtaksil o nangapi sa kanya, ang lahat ng shares ng kumpanya na nakasangla sa lupang iyon ay automatikong lilipat sa pangalan ni Teresa. Napaupo si Teresa sa damuhan. Ang kanyang puso ay tila isang basong nabasag sa libu-libong piraso. Ang kanyang ama, sa kabila ng kanyang pagiging simpleng magsasaka, ay binuo ang isang plano upang protektahan siya sa hinaharap. Hindi siya ipinagbili ng kanyang ama. Sa halip, binigyan siya nito ng sandata na magagamit niya kapag dumating ang araw na siya ay itatapon na ng mga Ilagan. Ito ang kanyang golden moment. Ang mapagtanto na sa gitna ng kanyang 7 taon na pag-iisa sa mansyon, ang pag-ibig ng kanyang ama ay nakabantay sa kanya sa pamamagitan ng mga legal na dokumentong ito. Ang bawat sampal, bawat paghamak ni Doña Consuelo, at bawat pagtataksil ni Paulo ay naging mga hakbang patungo sa kanyang tunay na tagumpay. Kaya pala isinuko mo si Paulo, bulong ni Teresa habang nakatingin kay Doña Consuelo. Hindi ko siya isinuko dahil sa katarungan, Teresa. Mapait na tawa ng matanda. Isinuko ko siya dahil alam kong sa oras na mapatunayan ang kanyang mga krimen, ikaw na ang magiging may-ari ng Ilagan Group. Gusto kong makita mo na, kahit sa huling sandali, ang pamilyang ito ay marunong lumuhod sa mas malakas. Lumapit si Mateo at hinawakan ng balikat ni Teresa. Ang init ng kanyang kamay ay nagbigay ng lakas sa nanginginig niyang katawan. Anong plano mo, Teresa? Hawak mo na ang lahat. Ang kumpanya, ang lupang ito, at ang kalayaan mo. Tiningnan ni Teresa ang nasirang kubo, ang mga naglalangit-ngit na kahoy na tila mga sugat ng kanyang kahapon. Pagkatapos ay tiningnan niya ang dambuhalang mansyon ng mga Ilagan sa kanyang isipan. Isang lugar na puno ng lamig at dusa. Isang kakaibang liwanag ang gumuhit sa kanyang mga mata. Hindi ito liwanag ng paghihiganti, kundi liwanag ng isang bagong simula. Gugunawin ko ang kumpanya, Mateo. Ibabalik ko ang lahat sa kung ano ang nararapat. Pero bago iyon, tumalikod si Teresa kay Doña Consuelo at lumakad patungo sa gitna ng bukid. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa tuyong damo ay tila isang ritual ng paglaya. Ngunit sa kanyang paghinto, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa kalsada.
Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng bilangguan na tila nakatakas sa gitna ng kaguluhan ng paglilipat ng mga preso ang biglang lumabas mula sa kakahuyan. Hawak niya ang isang pirasong bakal. Ang kanyang muka ay puno ng dugo at kabaliwan. Teresa, kung hindi ka mapapasakin, walang sino man ang makakakuha sa iyo. Ang hiyaw ni Paulo ay tila isang sumpa mula sa impyerno. Ang tunay na paglaya ay hindi matatagpuan sa pag-akyat sa trono ng iyong mga kaaway, kundi sa lakas na talikuran ang korona at bumalik sa kung saan nagsimula ang iyong kapayapaan. Tumayo si Teresa sa gitna ng malawak at marangyang opisina na dati ay pag-aari ni Paulo. Mula sa mataas na bintana ng Ilagan Group Building sa Makati, tanaw niya ang abala at mausok na kalsada ng Maynila. Ang bawat gamit sa loob ng silid na ito, ang mesa na yari sa mahogany, ang mga upuang balat at ang mga mamahaling painting ay tila mga piping saksi sa bawat luha at pagtitiis na dinanas niya sa loob ng 7 taon. Ang bawat hakbang niya sa makapal na carpet ay lumilikha ng isang marahan at ritmikong tunog na tila isang huling marcha ng pamamaalam sa isang buhay na hindi naman niya kailanman ninais. Hinawakan niya ang isang ballpen na may gintong ukit ng pangalan ng mga Ilagan. Ito ang ballpen ginamit nila para dayain ang kanyang ama at ito rin ang ballpen gagamitin niya ngayon upang tuluyang wakasan ang kanilang kapangyarihan. Dahan-dahan niyang nilagdaan ang mga dokumento para sa paglikida ng mga ari-arian ng kumpanya. Hindi niya kailangan ang kanilang yaman. Ang kailangan niya ay ang katarungang matagal nang ipinagkait sa kanyang pamilya. Isang mahinang katok ang narinig mula sa pinto. Pumasok si Ate Luning, ang matapat na kasambahay na ngayon ay nagsisilbi bilang kanyang personal na katulong sa opisina. Ang pagpasok nito ay nagdala ng isang pamilyar na bango ng sariwang kape na tila isang yakap ng nakaraan sa gitna ng malamig at modernong silid na ito. Ma'am Teresa, narito na po si Doña Consuelo. Gusto raw po kayong makausap sa huling pagkakataon bago siya ilipat sa retirement home. Bulong ni Ate Luning, ang kanyang mga mata ay puno ng respeto at pagmamahal para sa babaeng itinuring niyang tunay na anak. Tumango si Teresa. Ito ang kanyang golden moment, ang mapagtanto na sa gitna ng kanyang pakikipaglaban, nakahanap siya ng mga totoong kaalyado na hindi binili ng pera, kundi nakuha ng kanyang kabutihan. Inayos niya ang kanyang simpleng puting blusa, ang kulay ng kalinisan at bagong simula. Bago tumungo sa conference room, naroon ang matandang donya. Nakaupo sa kanyang wheelchair sa tabi ng bintana. Wala na ang kislap ng mga alahas sa kanyang leeg. Wala na rin ang mapagmataas na tingin na dati ay nagpapaliit sa pagkatao ni Teresa. Ang tanging natira ay isang matandang babae na tila nalanta sa ilalim ng bigat ng sarili niyang mga pagkakamali. Teresa, hindi mo kailangang gawin ito. Pwede nating ituloy ang kumpanya. Pwede nating linisin ang pangalan ng mga Ilagan. Ang boses ng matanda ay nanginginig, puno ng huling subok ng manipulasyon. Isipin mo si Paulo, kapag lumabas siya ng kulungan, anong babalikan niya? Isang guho? Tumingin si Teresa sa labas ng bintana. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan. Ang kumpanyang ito, Mama, ay itinayo sa mga pangarap na ninakaw niyo sa ibang tao. Ang babalikan ni Paulo ay ang katotohanang binuo niya para sa sarili niya. Ang utang na loob na lagi ninyong binabanggit, ngayon ay bayad na. Lahat tayo ay malaya na. Pagkatapos ng pag-uusap, dinala ni Mateo si Teresa sa kanilang probinsya. Ang biyahe ay tahimik. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng sasakyan at ang kaluskos ng mga puno sa gilid ng daan. Nang makarating sila sa harap ng kanilang kubo, nakita ni Teresa na muli itong itinayo ng mga magsasaka. Hindi ito mansyon, ngunit bawat poste at dingding ay puno ng pag-ibig at pagkakaisa. Lumapit si Teresa sa puntod ng kanyang ama sa likod bahay. Inilapag niya ang orihinal na titulo ng lupa sa ibabaw ng marmol.
Tay, nabawi ko na. Hindi na sila makakabalik dito. Ang lupa niyo ay mananatiling atin, magpakailanman. Ang hangin ay umihip ng malakas, tila isang haplos sa kanyang pisngi na nagpapawi sa huling bakas ng sakit. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting pagpuno ng kapayapaan sa kanyang puso. Isang pakiramdam na 7 taon niyang hindi naramdaman. Ngunit habang naglalakad sila ni Mateo pabalik sa sasakyan, isang itim na envelope ang nakita ni Mateo sa upuan ng driver. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang selyo nito ay pamilyar na pamilyar kay Mateo. Nang buksan niya ito, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Teresa, may isang bagay na hindi nasabi sa atin si Attorney Vargas tungkol sa investigasyon sa pagkamatay ng tatay mo. Tumingin si Teresa sa sulat. Ang huling pangungusap ay tila isang bagong kislap ng kidlat sa gitna ng papatapos na bagyo. Hindi aksidente ang pagkawala ng preno ng sasakyan ng iyong ama noong araw na yon at may 3 tao na naroon sa eksena. Ang katotohanan ay parang bukang liwayway. Kahit gaano pa kahaba ang gabi, hindi nito mapipigilan ang pagdating ng liwanag na maglalantad sa lahat ng dumi at lihim na itinago sa dilim. Ang bawat salita sa sulat ay tila mga hululing patak ng ulan na naghuhugas sa natitirang alikabok ng pag-aalinlangan sa puso ni Teresa. Habang binabasa niya ang kumpisal ng 3 tao, ang dating mekaniko ng mga ilagan na si Mang Selmo, naramdaman niya ang isang matinding lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Ayon sa sulat, hindi lamang si Paulo ang nag-utos na sirain ang preno ng sasakyan ng kanyang ama. Naroon mismo si Paulo sa garahe, pinapanood ang bawat galaw ng mekaniko. Tinitiyak na ang aksidente ay magiging kasing bagsik ng kanyang ambisyon. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa, ang kanyang boses ay naging isang marahang hikbi na tila isang dalangin para sa katarungan. Sa tabi niya, ang matatag na presensya ni Mateo ay nagsilbing angkla sa gitna ng muling pag-alon ng kanyang damdamin. Inabot ni Mateo ang dokumento at hinalikan ng noo ni Teresa. Isang golden moment na nagparamdam sa kanya na ang bawat sugat ng nakaraan ay mayroon ng gamot na naghihintay. Tapos na ang lahat, Teresa. Sa ebidensyang ito, hinding-hindi na muling makakalabas ng bilangguan si Paulo. Ang hustisyang matagal nang ninakaw sa tatay mo ay sa wakas ay nasa kamay mo na. Bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan at malasakit. Lumipas ang mga araw at ang balita tungkol sa panibagong kaso laban kay Paulo Ilagan ay naging laman ng lahat ng pahayagan. Ang imperyo na binuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ang pangalang Ilagan, na dati ay simbolo ng kapangyarihan, ay naging simbolo na lamang ng isang babala para sa mga taong gumagamit ng yaman upang manapak ng kapwa. Dinala ni Teresa ang huling dokumento sa National Bureau of Investigation bago siya tuluyang bumalik sa kanyang probinsya. Paglabas niya sa gusali, tumingala siya sa kalangitan. Ang araw ay nagniningning ng maliwanag, ang hangin ay sariwa at walang bakas ng amoy ng lason ng lungsod. Naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang balikat na tila ba ang mabigat na pasanin na 7 taon niyang dinala ay tuluyan ng tinangay ng hangin. Pagdating sa kanilang bukid, sinalubong siya ng mga magsasaka na may malalawak na ngiti at mga kamay na handang tumulong sa pagtatanim. Ang kubo na muling itinayo ay nakatayo na ng matatag. Ang mga poste nito ay yari sa matitigas na kahoy na kayang humarap sa anumang bagyo. Dito, sa gitna ng luntiang palayan, itinanim ni Teresa ang isang bagong punla ng mangga sa tabi ng matandang puno na naging saksi sa kanyang pagtitiis. Para sa iyo ito, Tay, bulong niya habang dahan-dahang itinatabon ang lupa sa ugat ng pula. Ang lupang ito ay mananatiling atin at ang bawat bunga nito ay magpapaalala sa amin ng iyong kabutihan. Lumapit si Mateo sa kanya, dala ang isang baso ng sariwang buko juice. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa pagkakataong ito, wala ng lungkot o takot na mababanaag sa mga ito.
Ang pag-ibig na dahan-dahang umusbong sa pagitan nila ay hindi isang pag-ibig na binuo sa pangako, kundi isang pag-ibig na pinagtibay ng pagsubok at katotohanan. Ano ang susunod na plano mo, Teresa? Tanong ni Mateo habang nakatingin sa malawak na bukirin. Ngumiti si Teresa, isang ngiting puno ng pag-asa at kalayaan. Gusto kong buuin ang eskwelahan na pinangarap ni tatay para sa mga anak ng magsasaka rito. Gusto kong ang bawat bata sa probinsyang ito ay hindi na kailangang dumanas ng hirap na dinanas ko para lamang makamit ang kanilang mga pangarap. Isang mahaba at mainit na yakap ang naging sagot ni Mateo. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid at ang mahinang kaluskos ng mga dahon ay tila isang symphony ng pasasalamat mula sa kalikasan. Ang bawat sandali ay tila isang pahina ng isang bagong aklat na sinisimulan nilang isulat ng magkasama. Isang kwento kung saan ang biktima ay naging tagumpay at ang bawat luhang pumatak ay naging pataba para sa isang mas masaganang kinabukasan. Ang araw ay dahan-dahang lumubog sa abot tanaw, nagbibigay ng isang kulay gintong liwanag sa buong bukirin. Si Teresa ay nakatayo sa tabi ni Mateo. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa braso ng lalaki, habang sabay nilang pinagmamasdan ang huling sinag ng araw. Ang kanyang puso ay puno na ng kapayapaan. Ang kanyang diwa ay malaya na sa bawat tanikala ng nakaraan. Wala ng takot. Wala ng utang na loob na hindi nababayaran. Tanging ang dalisay na pag-ibig at ang pangako ng isang bukas na puno ng katotohanan ang nananatili. Ang bawat dapit hapon sa probinsya ay may dalang kakaibang katahimikan, isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naramdaman ni Teresa sa loob ng 7 taon niya sa lungsod. Habang nakaupo siya sa balkonahe ng kanilang muling itinayong kubo, pinagmamasdan niya ang malawak na palayan na dahan-dahang nagiging kulay ginto sa ilalim ng huling sinag ng araw. Ang amoy ng namumulaklak na mga puno ng mangga ay humahalo sa sariwang hangin, tila isang matamis na paalala na ang bawat sugat ay may panahon ng paghilom. Sa loob ng 2 taon mula nang gumuho ang imperyo ng mga Ilagan, marami na ang nagbago. Ang dating mansyon na puno ng lamig at panlalait ay isa na ngayong paaralan at sentro ng kalinga para sa mga kababaihan. Si Doña Consuelo ay nananatili sa isang tahimik na retirement home kung saan ang tanging kasama niya ay ang kanyang mga alaala ng nakaraang karangyaan at ang pagsisisi na hindi na mabubura ng anumang yaman. Sinasabing madalas siyang nakatingin sa malayo, naghihintay sa isang anak na hinding-hindi na darating. Dahil si Paulo ay patuloy na nagbabayad ng kanyang mga utang sa loob ng madilim na selda ng bilangguan. Napangiti si Teresa nang maramdaman ang init ng isang kamay sa kanyang balikat. Si Mateo. Hindi na ito ang misteryosong lalaking nakilala niya sa gitna ng ulan, kundi ang katuwang niya sa bawat pagsubok at tagumpay. Sa kanilang pagsasama, natutunan ni Teresa na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang tanikala ng utang na loob, kundi isang malayang pagpili na suportahan at irespeto ang bawat isa. Iniisip mo na naman ba ang nakaraan, Teresa? Mahinahong tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang himig na nagpapakalma sa anumang natitirang kaba sa dibdib ng babae. Umiling si Teresa at sumandal sa dibdib ni Mateo. Hindi na ang sakit ang iniisip ko, Mateo. Iniisip ko kung paano naging pataba ang bawat luhang pumatak sa akin para maging ganito kasagana ang ating buhay ngayon. Napatawad ko na ang aking sarili sa pananatili ko sa dilim ng matagal at sa wakas, nahanap ko na ang tunay na kahulugan ng tahanan. Inilabas ni Teresa ang isang lumang litrato ng kanyang ama mula sa kanyang bulsa. Sa likod nito, may nakasulat na bagong mensahe na siya mismo ang naglagay. Ang dangal ay hindi nawawala sa bawat sampal ng tadhana, kundi lalong nagniningning sa bawat pagbangon. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay malinaw sa bawat tibok ng kanyang puso.
Ang pagtitiis ay may hangganan at ang katarungan ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi sa lakas ng loob na talikuran ang lahat ng bagay na dumidimlan sa iyong halaga. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang perang nasa bangko o ang titulong nakadikit sa iyong pangalan, kundi ang kapayapaan ng isip at ang kakayahang makatulog sa gabi nang walang dalang bigat ng kasalanan o takot. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglakad ang dalawa patungo sa paaralang itinayo nila sa gitna ng bukid. Ang tunog ng tawanan ng mga bata at ang mahinang awit ng mga magsasaka sa malayo ay tila isang symphony ng tagumpay. Wala na ang anino ng peacock net, wala na ang mga lihim sa dilim. Ang tanging natira ay si Teresa, isang babaeng malaya, isang babaeng buo, at isang babaeng sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tunay na sarili. Sa ilalim ng malawak na kalangitan, ang kwento ng kanyang 7 taon na pagtitiis ay naging isang alamat ng pag-asa para sa lahat ng mga Filipina. Isang paalala na kahit gaano pa katirik ang araw o kabangis ang bagyo, ang isang pusong marunong magmahal sa sarili ay laging makakahanap ng daan patungo sa liwanag. Ang huling sinag ng araw na humahalik sa mga dahon ng puno ng mangga ay tila isang gintong selyo na nagtatapos sa mahabang gabi ng pagtitiis ni Teresa. Sa wakas, ang katahimikang bumabalot sa bukirin ay hindi na bunga ng takot, kundi ng isang pusong nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagbibigay ng inyong oras at puso upang samahan ako sa bawat yugto ng paglalakbay na ito. Sa totoo lang, habang nililikha ko ang bahagi kung saan natagpuan ni Teresa ang lihim na sulat ng kanyang ama, sa gitna ng gumuguho niyang mundo, hindi ko rin napigilang mapahinto at damhin ang bigat ng bawat salita. Ramdam ko ang sakit ng bawat anak na pilit itinataguyod ang dangal ng magulang sa gitna ng pangungutya ng mga taong mapangapi. Ang kwentong ito ay bunga ng malalim na pagninilay sa mga totoong hibla ng buhay ng maraming kababaihang patuloy na lumalaban ng tahimik, matalino, at may dangal sa kabila ng mga pagsubok na tila bulldozer na gustong duminig sa kanilang pagkatao. Tulad ng matandang puno ng mangga sa ating kwento, ang ating halaga ay hindi nasusukat sa ningning ng ginto o sa taas ng ating posisyon sa mata ng lipunan. Ang tunay na lakas ay nasa ating mga ugat, sa ating katotohanan, at sa kakayahang yumuko sa bagyo nang hindi nababali, upang muling tumayo ng mas matatag kapag sumikat na ang araw. Kayo ba, aking mga kaibigan, kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, mas pipiliin niyo rin ba ang simpleng kapayapaan sa probinsya kaysa sa marangyang trono sa lungsod na puno ng kasinungalingan? Habang pinapakinggan niyo ang bahaging ito, nasaan ba kayo? Baka kayo ay nagluluto ng hapunan, naglalaba, o baka nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Gusto kong marinig ang inyong tinig. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin o kahit ang maliliit na kwento ng inyong tagumpay sa ating comment section. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito bilang suporta sa ating paglalakbay. Dito, ang bawat kwento ninyo ay may puwang at laging may handang makinig. Naway manatili kayong matatag, mapayapa, at laging may pag-asa sa bawat bukang liwayway. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Pamagat ng kwento, ang paglaya ni Teresa. Sa anino ng katotohanan, lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe sa bawat tagapakinig.